expected natin yan na ang lahat ng katarantaduhan ay gagawin niya para lamang mapasiguro na maitulak ang agenda, which is kung hindi man kaagad mapapatanggal si Vice President Sara Duterte, dudurugin at ipapahiya. Tatanggalin si Sara Duterte, ipapakonvict nila, and then magkakaroon kunwari ng reforma sa sistema ng gobyerno, papaguhin yung saligang batas, hold over muna ang mga opisyal ng gobyerno, mananatili si Marcos into a transition government. Yan ang no elections. At alam natin, pinag-iisipan at pinaghahandaan na nila Marcos yan. What's up mga kababayan? Page trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mainit-init na balita no, na kung saan binulgar ang plano ng bangag na administrasyon mga kababayan. Na ang plano pala kapag na-convict itong si VP Sara Duterte hindi na magkakaroon di umano ng eleksyon sa taong 2028 at patuloy na ang pag-aasik ng kasamaan at pandarambong ng bangag na administrasyon. Naku naman talaga kung kaya naman ang katanungan nila Eric at Doc Lorin Badoy papayagan kaya ng sambayan ng Pilipino na ganun na lang ang mangyari? Na patuloy ang pagkalugmok ng ating bansa dahil sa mga ganid at palpak na namumuno sa ating gobyerno? Yan ang ating panonoorin dito sa video na ito. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, dagdag pa rito na hindi rin nakaligtas no, itong underdog ni BBM na si Auntie Claire, no? Na kung saan kaya pala gano'n na lang bira ng bira, no? Dito kay VP Sara at sa mga Duterte, dahil nangahangad di umano ito ng posisyon sa loob ng Malacanang. Anak ng tokwa naman talaga. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ang kanyang pangbabastos sa Vice President, nakalimutan niya that the Vice President is an elected official at siya ay appointed lang. Yeah. Mataas po ang sovereign power given by the people to Vice President Sara Duterte. Si Senator Pia Cayetano, elected official. Si Senator Alan Peter Cayetano, elected official. Ngayon lang po ako nakakita, Ma'am Lorena, correct me if I may be wrong in this observation, ng isang presidential spokesperson / barker na ganito kabastos at hindi niya kinikilala ang sovereign authority given by the people to elected officials. Kung tratuhin niya, insultuhin at pagmayabangan si Vice President Sara Duterte, si Senator Pia Cayetano, si Senator Alan Peter Cayetano as if may mandate itong kulukoy na si Claire Castro. Hoy, wala kang mandate. Humiram ka lang ng kapal ng mukha at apog mo kay Marcos Jr. and you don't even deserve to be called a presidential spokesperson. Pero kung makapang-insulto at makapangbastos ka sa mga elected officials na ito like Senator Pia Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano at kay Vice President Sara Duterte, nakalimutan mo sila ay inihalal ng taong bayan. Ikaw siguro kahit barangay captain, hindi ka mananalo Kahit nga sa barangay tanod, hindi ka pwede maging tanod commander. Kasi wala ka talagang qualification to hold public office. Kasi ang very basic dyan, alam mo ang pagserbisyo sa tao. You don't serve the people. You are serving your interest, bulsa mo, ang kapal ng mukha mo, at ang mga inuutos sa'yo kahit mga mali, ginagamit mo ang public office. That's why you cannot be a public official to be elected by the people, Ma'am Lorraine. Yeah, but then again, no, I'll go back to that she takes her cues from Bongbong Marcos. And what has Bongbong Marcos taught what's his message to the Filipino people? Our votes don't matter. He doesn't respect the voice of the Filipino people. Sino ba yung pinapa-impeach niya ngayon? Di ba? Pinapa niya yung tax returns ng Biden, etc. Oo, isa pa yan. He's the author of all of this. It's Bongbong Marcos. So, Claire Castro is simply mirroring what Bongbong Marcos's message is to the Filipino people. And in that sense, she is the perfect spokesperson of this drug addict plunderer, no? Water really seeks its own level, and yan, they found each other, Bongbong Marcos and ano. So ano bang ginagawa nila, 'di ba? 32 million Filipinos plus ang bumoto kay Vice President. Pero yan binababoy ni Marcos, 'di ba? So binababoy din ni Claire Castro ang Vice President, 'di ba? So sino ang mga pinapreso ni Marcos? Rodanto Marcoleta for what? Plunder daw, really plunder yung ginagawa mo. In fact, plunder is not enough anymore not enough to really capture accurately what you've done to the Filipino people, no? So yun, no? So yan yung terrible talaga this president. Kung may crime lang na financial rape, baka doon pa siya papasok. Financial rape or economic sabotage. Because ang malawakang pandarambong ay pananabutahi sa buong ekonomiya ng bansa. Sa tingin ko, hindi lang plunder, Ma'am Lorraine, sila ni Martin Romualdez. Economic sabotage. Dahil buong bansa ang sinabotahin nila at pinapanugmok sa kanilang ginawang pandarambong. Kaya lugmok ang ekonomiya natin.
Tsaka biro mo, no, sabihan mo na plunderer si Rodanto Marcoleta, Senator Marcoleta, committed plunder when it was campaign funds. It's not even public funds, di ba? And he wasn't even a public official at the time. Tapos the injustices, no, one on top of the other that they're committing. And Congressman Mike Defensor also, di ba? The same thing, no? Yan yung paano naging plunder. Tapos you turn a blind eye on the testimonies of talagang very very strong testimonies against Erwin Tulfo, against yung mga nasa Kongreso, si Saba, si Laila De Lima, etc. etc. 'Di ba? Lahat sila, Tito Soto, Ping Lacson, 'di ba? Bongbong Marcos, of course, 'di ba? So talagang sa Pilipinas ngayon wala talagang hustisya, no? Wala tayong aasahan diyan ngayon kay Bongbong Marcos at yung mga barkada niyang lasing na lasing sa kapangyarihan at very At kung incompetent. hindi siya interesado, Ma'am Lorraine, sabi niya hindi siya interested kung ano man mangyayari dyan sa impeachment, ay nabahala na ang Senado kasi ang bola na sa Senado na. Pero ngayon, hindi niya mapigilan ng sarili niya na i-reveal ang kanyang pagkumpas sa BIR na i-release ang confidential records of tax payment and tax records na mag-asawang Vice President Sara Duterte and Atty. Manscarpio, pagpapakita po that the principal motive of Marcos is to remove Sara Duterte before 2028 using the abusive and very clear harassment and manipulated operations using the impeachment process. Dahil kung gusto niya talaga ng unity at kung gusto niya ang bansa ay ma-unify, pwede niya namang sabihin itigil na natin yan. Tapos na yan, let's move and unify the country. Hindi ko papayagan yan na magpa-release ng mga tax records na confidential sapagkat ang daming mga dapat i-release, SALN, tax records ng mas mga korap at mga bulok na opisyal, di lahat na lang ipa-release natin, pati yung sa akin. Pag hindi, siya mismo ang nagtutok at nagutos na ipalabas ang confidential records ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Which means, si Marcos hindi niya mapigilan ng sarili niya. Nagmamalinis, nagmamarunong, pero siya talaga ang pasimuno. Na bilis-bilisan nyo na yan. Magboto na kayo at tanggalin nyo na siya. At dapat ito na ang datos patungkol sa kanyang tax records. Ganon po kakapal at ganon po kadesperado si Marcos by issuing this order to release the confidential records on the tax transactions involving the Vice President. What we're seeing, kasi parang I have a group chat, no, and then when they found out that Marcos agreed to release, no, the tax returns of the Vice President and the husband, parang gulat na gulat sila. So ako naman nagugulat, ba't kayo nagugulat? Kasi we have to be 10 steps ahead of this criminal, no? He's not an ordinary person. He's a criminal. We elected a criminal in office, no? The highest office of the land. So dapat hindi na tayo nagugulat. May isang term na tinuro sa akin ang CPP, no? Ang term na yun ay reactive. Napaka-reactive ng Pilipino. So, wag ang plano kasi ganito. Iko-convict nila ang Vice President pagkatapos no election sa 2028. So, ako ang concern ko na ang mga Pilipino, ba't pa kayo nagugulat? Nakikita ko, ba't pa kayo nagugulat? Ano ba? Tapos parang naniniwala pa kayo doon sa sinasabi nila na kakasuhan si Martin Romualdez. Ano ba? 'Di ba? Huwag kayong maniniwala kasi kung may tinuro kasi ito mga ito sa atin, nagpakilala, mga sinungaling sila. Hindi sila nagsasabi, mga bastos, walang respeto sa bayan natin. There's no kahit na isang drop ng nobility, yung kagandahang loob, wala itong mga ito. Okay, ang mga nakaupo ngayon sa matataas na pwesto ng Pilipinas gobyerno ay mga kriminal, ang mga utak. Okay, pwede ko bang ulitin yun ng 1 million times bago nyo maintindihan yung sinasabi ko? Kasi parang nagugulat pa kayo eh. Bakit kayo nagugulat, di ba? Ano bang ginawa nito? Tignan nyo na lang kung sino nasa The Hague ngayon. Si President Duterte, di ba? So sino bang kakonsyaba ni Marcos dito? Di ba yung mga dilaw? Mga dilaw tsaka yung mga CPP, di ba? So wala namang kahihinat ng kabutihan ang Pilipinas sa mga ngayon. Wala naman silang ginawang magmaayos sa Pilipinas, di ba? Just yung mga nakaupo ngayon, katulad ni Claire Castro. Tingnan niyo lang yung pagmumukha ni Claire Castro. Tingnan niyo yung pagmumukha ni Ralph Recto. 'Di ba? Tingnan niyo yung pagmumukha ni Boying Remulla. O 'di ba? Mga sinungaling at saka talagang meron na silang script na sinusunod na lang. No? So, yan yung wag na kayong magulat, 'di ba? Ba't tayo gulat na gulat kasi parang yung nagre-react tayo. Wag na mag-react. Dapat, ang ibig ko sabihin, wag mag-react, dapat 10 steps ahead tayo sa kanila. No, so wag tayong magulat sa ganyan. Dapat alam na natin, no. Tama ka diyan, Ma'am Lorraine, kasi from the very start, ang impeachment operations para durugin si Vice President Sara Duterte will not gain ground kung hindi kinumpasan ni Marcos.
Yeah. So, yun lang naman kasimple yun eh. Mula sa dinaya yun sa House of Representatives, binaluktot nila ang lakas ng loob ng pangbabastos at pangbabara kay Vice President doon sa House of Representatives since last year pa yan. Si Marcos ang may pakana yan. Yeah. Wala nang iba. Kaya ito, tama ka Ma'am Nori, expected natin yan na ang lahat ng katarantaduhan ay gagawin niya para lamang mapasiguro na maitulak ang agenda which is kung hindi man kaagad mapapatanggal si Vice President Sara Duterte, tudurugin at ipapahiya. At gamitin ang oportunidad na ang taong bayan, yung mga naniniwala pa kay Sara Duterte o yung mga nagdududa pa, ay masway nila upang ipakita na talagang may mga anomalya na ginawa ang Vice President. And that is the minimum agenda of Marcos. Ang Balak pa nga nila ka Eric, Doc Lorin, huwag magkaroon ng eleksyon sa taong 2028. Naku naman talaga. maximum agenda niya, ito yung binabanggit ni Ma'am Lorraine, I agree to that. Yung sabi mo ma'am, tatanggalin si Sara Duterte, papakonvict nila, and then magkakaroon kunwari ng reforma sa sistema ng gobyerno, papaguhin yung saligang batas, hold over muna ang mga opisyal ng gobyerno, mananatili si Marcos into a transition government. Yan ang no elections. Maximum dyan, magdeklara siya ng state of national emergency leading to the necessity to suppress acts of terrorism that will destabilize the country. Leading Naku towards po. the election, isuspend niyang election. Those are possibilities. Within the power given to him in the Constitution, pwede niyang gawin yan. At alam natin, pinag-iisipan at pinaghandaan na nila Marcos yan, Ma'am Lorraine. Kapag nangyari yan, magkakagulo talaga ang taong bayan. Hindi pa hihintulutan ng taong bayan na tumagal pa ang administrasyon ni Bangag, lalo na't kitang-kita naman na pahirap ito sa taong bayan. At hindi na nakakatuwa ang mga pinanggagawa niya, pandarambong, pagnanakaw, at pang-brainwash sa mamamayang Pilipino. Correct. Eric, anong tingin mo no na para sa atin maliwanag talaga yung path na ginagagawin nila, 'di ba? So ano dapat ang stance ng Pilipino sa ganito? Kasi sa akin ano, nakikita ko kasi sa social media yung mga nagkukunyari na for Sara, pero ang sinasabi Yeah. ko sa mga comments, wala na tayong pag-asa. Sila yung may kapangyarihan. Talagang tinatanggal yung hope natin, 'di ba? Tapos nababasa ko din yung kinuwento ko sa inyo yung isang araw, a retired general said, wala na akong paki sa Pilipinas. I've done my time, no? Mas gusto ko na lang na mag-golf ako, Yeah. tapos mag-shopping lang ako, gano'n, no? So, this generally, I think he's in his 70s, no? So, I think his only goal in life is to die with a nice pair of jeans. I think that's it, no? So, but in the end, we really get the country that we deserve. Yun talaga yun, no? So, kumbaga sa relasyon, no? You get the boyfriend that you deserve. So, kung ang boyfriend mo binubugbog ka, sinungaling, etc., or asawa mo, tapos hindi ka umaalis, 'di ba? Ay talagang deserve mo 'yon, 'di ba? So, Tama. hindi mo ipaglalaban ng Pilipinas, deserve mo talaga kung ano mangyayari, 'di ba? Agree. Kasi Sa tingin ko, maliwanag ma'am, na eh. go ahead, Kasi Ma'am Gwen. kasi maliwanag na yung tatahakin natin na landas kapag tumagal pa diyan si Bongbong Marcos. Dapat nga ngayon bumababa na 'yan kasi dapat pinakita niya ng maliwanag. Yung sona niya mismo, napakawalang kwenta. Walang Kasi kwenta, dapat wala. napansin mo Eric, yung kanyang sona, walang legislative agenda, wala siyang Wala. sinabi. Wala. Imagine. So kasi ang SONA mga kababayan, dapat sinasabi mo yung accomplishments ng administrasyon mo, pagkatapos yung yung hope kasi pa second to the last na ito at next year last na niya dapat kunyari, 'di ba? Kunyari naniniwala tayong hindi siya bababa. Kunyari, kaya nga tigil-tigilan niyo yung 2028 and hindi yan bababa, no. So hindi bababa talaga yan. So dapat nagpaplano tayo ahead. So go ahead, Eric, ano sabihin mo? No? Sa tingin ko, ma'am, kapag pinilit ni Marcos na manatili sa poder, pagkamkam ng kapangyarihan, may hangganan yan. Pagamat hindi natin mapredict ang people power o yung malakas na mga pagkilos ng taong bayan, mangyayari yan sapagkat yan po ay naging kasaysayan ng Pilipinas, naging karanasan po natin yan. Alalahanin po natin mga kababayan, ang pinatay po ang isang opposition figure noong 1983 sa yung tatay ni Chris, yung asawa ni Cory Aquino, whatever Yung uncle ni Bam. ang uncle ni Bam at lolo ni Kiko D na mga protectors ni Marcos ngayon. na protector ni Marcos na ang kanilang panawagan ay Marcos remain, Sara resign, no? Yeah. Yung mga trillion march. Tsaka Eric, pasingit pa ha. Right, ma'am. Yung anak ni Pepe Jokno, ni Jose Oo. Jokno. Aba, excited si Chel Jokno. Pinost niya talaga na Marcos allows the release of tax returns of excited yung anak ni Pepe Jokno na isinugal ang buhay niya at kinalaban ang Marcos Sr. dahil sa plunder na ngayon ang anak niya mismo ang nagbibigay ng proteksyon sa anak ni Marcos Sr. anak isa ng ni diktador. Mandarambong. Diba? Grabe. Correct, No? ironic. Yeah. At yan ang binabanggit ko, ma'am. Never
nilang i-underestimate ang mamamayan. Yeah. Mangyayari at mangyayari yan. Yeah. Never ini-expect ni Marcos Sr. na mangyayari po ang people power pero nangyari. Yeah. Never ini-expect ni Joseph Estrada, very popular siya during that time, 25 years ago, one of the highest presidential elections results ang kay Joseph Estrada bago dumating itong si Pangulong Duterte at si Bongbong Marcos during the unity elections. Pero in just 3 years, bumagsak si Joseph Estrada na palitan ang kanyang gobyerno. Ano pong punto ko dito? May hangganan po ang pagpapasensya ng taong bayan. May Correct. hangganan din po na hanggang saan pwede lunukin ng mamamayan ang mga kaganapan sa ating bayan, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. All of a sudden, susulpot at susulpot yan. Halimbawa, kay Ninoy Aquino, nang siya ay nasa Senate, it took mga more than 3 years or almost 3 years pa bago po magkaroon ng mga malalaking pag-alsa at pagkilos na talagang nagpabagsak, including ang military breakaway at ang withdrawal of support mula kay Marcos Sr. Huwag nating kalimutan po yon. Kay Joseph Estrada naging mas mabilis po kasi habang lumalakas ang pagtitipon ng taong bayan, inunahan na po nila General Angelo Reyes at Yes. Defense Secretary Orly Mercado. They joined the people power and they withdraw support, and so the entire organization of the AFP withdraw support from Joseph Estrada. Naging madali, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Ito kay Bongbong Marcos Jr., hindi natin ma-predict pero the indicators are there. The writings in the wall, nandyan po. Hindi siya automatic na mangyayari pero pwedeng mangyari. Halimbawa lang, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Hindi nila ini-expect na barikadahan ng Iglesia ni Cristo ang northbound side ng EDSA, and halos 60% or more ng ekonomiya ng buong Metro Manila, ng buong NCR, naapektuhan. And Marcos Jr. was trembling in fear. For one day, hindi siya lumabas ng Malacanang, nanginginig, nagpapanik ang lahat. Hindi lang nila pinahalata, lahat ng kampo nag-red alert without declaring it, lahat ng PNP nag-red alert, hindi nila alam anong gagawin dahil more than 1,000 vehicles ang nag-gridlock sa buong EDSA, northbound side pa lang. Hindi malaki ang tao na sumama, pero there was a paralysis in EDSA. At ako nga hindi ko in-expect na makita ko, sabi ko, kapag hindi ito na-solve in 3 days, babagsak ang ekonomiya, babagsak si Marcos. Kaya nila ginawa ng paraan na ipa-pull out sa Iglesia ni Cristo ang barricade sa EDSA. Mauulit ba ito na hindi Iglesia ni Cristo ang gagawa? Pwede. Hindi natin yan. So ibig sabihin na ipakita, ma'am, that there are possibilities. Nayanig talaga si Marcos, muntik na niyang i-cancel pati yung travel sa Canada because they do not know what to do. Paano nila tatanggalin ng mahigit 1,000 sasakyan na nakabarikada sa EDSA? I was there, Ma'am Lorraine. Ngayon ko lang nakita, sabi ko, ito na. Kapag hindi ito tinanggal in 3 days, kukulaps tong buong Metro Manila. Kukulaps at marami na ang sasama nito na taong bayan. Hindi ko alam what made the Iglesia ni Cristo decide in less than 24 hours, umatras sila. Maybe, magprangkahan tayo dito, kinausap sila Eduardo Manalo, and maybe there were compromises. We cannot tell. Pero nang makita ko na inatras, sabi ko, hindi pa sila handa. They are not yet ready to sustain this kind of level. Pero ipinakita nila na pwedeng gawin at pwedeng mangyari yan muli, Ma'am Lorraine. You know, I think that like what you said, no, and really history talaga will repeat itself. At saka wala silang takas dito, no. And ang hirap lang kasi mas ano pa ngayon mas mapapabilis pa apart from yung kay ERAP, etc., no. Kasi there's social media now. May social media. That's really a very big factor. Tsaka si ERAP nung na-oust siya, -1 lang ba siya or something like that. And never before have we seen anything like this. What Bangag has going for him. At hindi siya, ma'am, namili ng media. Erap Estrada did not buy out media. Hindi rin po siya gumamit ng mga kagaguhan kagaya ng ginagawa ng gobyerno ni Marcos. Hindi niya ginawa ito. Iba ito, ma'am, iba itong taktika na ito ni Marcos. Natuto siya sa paano maging tarantado. Si Erap po, na makita niya na people are now going against him, Ma'am Lorraine. I know, nakita mo rin yon. Hindi na siya nag-fight out. Talagang, it's time for me to go. Lalo na nang mag-withdrawal of support sa kanya. Ma'am, kung hindi Talagang makapal ang pagmukha ngayon itong si Bungit, no? Na pati ang mga naglalaki ang channel, nagiging bayaran na para sa pansariling interest nila. umatras sa Iglesia ni Cristo, pwede pong magkaroon ng ganong possibility na magkaroon ng biyak sa military at pwedeng ikababagsak ng rehimen ni Marcos kung hindi inatras ang malaking barikada sa gitna ng EDSA. Si Bongbong Marcos kasi ginagaya niya yung playbook ng tatay niya. Lock, stock, and barrel, yung pagbili ng media, 'di ba? Yeah. Yung political oppression, no, Yun. kalaban niya. And I think that
what we're seeing right now, no, is a person talaga who has become unhinged. Na nababaliw na talaga siya. Tsaka lahat sila. Baliw na silang. Tingnan mo naman si Claire Castro, yung impactang yan, di ba? Seriously? Seriously, kasi sa sobra ng pagkayabang nila, mukha na silang mga Yabang. baliw. Oo. And I came from I worked under PRRD, who was such a humble man, no? And Yeah. hindi talaga uso sa amin yung ganyan. Kaya nakakashock talaga itong kabaliwan itong mga Saka kayayabang. hindi ni PRD, Ma'am Kwan, in fairness to the man, si Dilima lang pong pinahabol niya talaga sa batas dahil nga sa drug trafficking. Talagang galit na galit si Pangulong Duterte. Pero itong sila Trillanes, silang Hontiveros, itong si Boy Tartar Llamas, hindi sila pinakasuhan ni Pangulong Duterte, pinabayaan lang sila. Even the CPP, NPA, NDF na nasa urban operations at mga nanununog ng kanyang EPG, kung ano-anong mga gimmick para lamang mapansin, hindi sila pinatulan ni Pangulong Duterte. Remember, Ma'am Lorin, even si Leni Robredo, hindi niya itinulak na ipa-impeach. Anong sabi yan, no? Di ba, Ma'am Lorin? Sabi niya, may mandate ng tao yan, inelect yan. Yeah. But iba talaga. But did you hear the speech of the Vice President about Oo, maganda sa ICC, yung sa doon ICC? sa Netherlands. Sinabi niya na si Bongbong ang ICC ay tuta ni Bongbong Marcos This at is true. ni Trillanes, no. Mm, Sumusunod sila sa kung anong sasabihin at saka ang because of ICC, money. yeah, because of money, at ang ICC isa na lang na kliyente nila si PRRD, ang preso nila si PRRD. So Mm. talagang pabagsak na ang ICC. Yeah. So Wala there's nang that other pondo. factor, no? That other factor that they didn't count on, itong sila Bangag, no? Itong Mm. walang hiyang to, no? At ma'am, confirmed yun, hindi yun chismis namin ni Ma'am Lorena. 100 million pesos changed, or mahigit changed into $2 million. As testified, revealed, and presented by the 18 former soldiers. Na sila nagpapalit, converted into $2, delivered sa grupo nila Trillanes at mga ICC investigators. And how much more and how many more ang na-deliver na. I don't understand. Ano yung, kasi si Trillanes is a egregious human being talaga, di ba? Yeah, sorry, excuse for a human being. But I'm trying to understand where he's coming from. So apart from the fact na siguro may pagkabaliw din ito, di ba, obviously, na bakit siya, kasi si Vice President kasi, during her speech, no, parang dinisect niya si Trililing, sinabi niya na yung pattern ni Trililing, yung kay Jojo Binay, dito si Trililing behind the political the assassination, yung character assassination of Jojo Binay Jojo and Binay. of Erap also ba? Parang gano'n, no, kasama siya of Gloria. GMA. GMA. Gloria Arroyo. So parang nagtataka lang ako PRRD. PRRD, yes, very very much. But so nagtataka lang ako kung anong klaseng pagkatao nitong Trililing na ito, no, na Tingin ko may OCD siya, ma'am. bakit? Yung mga tao na hindi niya kayang i-control at hindi niya kayang pasunurin sa kanya at hindi believe sa kanya, tinitira niya. May obsessive compulsive disorder siya siguro. Sakit yan naman sa utak eh. Ayan ay aking pagdududa lang. Obsessed siya eh. Pati utot niya Duterte yung lumalabas na mukha eh. So ibig sabihin, Agree ba kayo doon, mga kababayan, na itong si Auntie Claire nyo, totoo nga may tililing? Kahit siguro di ko natanongin, halata naman. ganun siya ka-obsessed na wasakin ang mga Duterte sapagkat hindi niya kayang dikta, manipulate ang gobyerno kapag isang Duterte ang nakaupo. Magkasama ba tayo dun sa na-dismiss na kaso? Hindi niya ako sinama eh. Kayo lang. Okay. O pahiya ka, no? Ano, Sa- Trililing, pahiya ka, no? Pahiya ka, no, gago? Kaya Dismiss ka ngayon, no, di ba? Kasi talagang parang harassment talaga yun eh. para siyang palengkera na walang kwenta yung pagkatao. No, parang Kung gusto mo mercenaryo, umatake, parang ganon. handa ka maging atakihin ka rin. Kasi gusto niya siya lang umatake eh. Pero ngayon kung atakihin siya, ma'am, ng mga kritiko, kinakasuhan niya. Di pwede yun. I also think that he was also very power hungry kasi I think he was promised a position daw. Dahil yung target niya. Oo, Kaso hindi niya kaya kayang nga tibagin. sinisiraan niya si Ang John magkapatid Vic. na Rimulya, oo. Yeah, o pahiya ka din, ano. Attack Hindi niya dog kayang ka lang, tibagin. doon ka lang, huwag ka lang sa tabi-tabi, attack ka lang, fetch ka lang, fetch, roll over, ganon, play dead, ganon ka lang. Para ka lang talo ka pa ni, Naging kabuhayan niya na ito, ma'am eh. Ha? Naging kabuhayan niya ng pagiging mercenary. Oo, yeah. For hire. Tumanggap din ng maleta ito, di ba? According to the... For hire. Di ba, bawat delivery sa kanya, hindi bababa ng, sabi ng mga former soldiers, between 10 to 20 million pesos. And sa isang buwan, 3 o 2 beses sila din deliver. Operational cost niya. Can you imagine, no? Si Bangag, no? Opening the tax returns even of Manscarpio. Aha. Grabe the injustice, no? Grabe the Sige, ang challenge natin sa kanya, ma'am, no? persecution. Ha? I-open niya rin ang mga tax
ng kanyang anak, ng kanyang pamilya, ng Gagawin kanyang asawa, ng kanyang bayaw na si Martin alam mo Araneta. kasi, ang problema kasi dito kay Bangag, parang hindi niya kuha eh. Hindi niya talaga kilalang Pilipino na kapag ka inaapi niya ang Vice President ng Yeah, ganyan, I agree. hindi lang ang Vice President ang inaapi mo, Pilipino ang inaapi mo, no? Mhm. So, Correct. like I saw, no, the crowds that greeted the Vice President, no, wherever Sa she goes, London. most recently the one in London. No, for her to be able to talagang mobilize that kind of numbers and very passionate, they have tapped, si the Vice Spontaneous yun, President mama. has really tapped into something bigger, no? Has really tapped into something bigger. And I don't think it's just because they love her. Yes, they do. But I also think it's their collective rage against Marcos Yeah, dito sa I agree. pinagagawa sa Vice President at sa Pilipinas, no? Tama ka, Ma'am Lorraine. Yeah. At sa tingin ko ngayon ang sagot sa binabanggit mo, ma'am. Mm. While I hate to go back sa mas malayong kasaysayan, pero gusto kong ipakita sa taong bayan, pag may nang-aapi, may nang-aabuso, may tumatapak sa kalayaan, may nang-aabuso sa poder, nagnanakaw sa kapangyarihan at nagnanakaw sa kaban ng bayan, nagagalit ang tao at umaabot at tumantong yan, ma'am, sa paglaban. Yeah. More than 300 years po na sinakop tayo ng Espanyol, ng kolonyalismo nila, niloloko ang mga tao gamit ang relihiyon at simbahan. Mm. Pero sa loob ng 300 years na yan, more than 100 revolts bago magkaroon ng katipunan. May mga pag-aalsa. Yeah. Hindi lang siya nagtatagumpay, pero nag-aalsa ang mga Pilipino. Mm. Tingin ko, dyan din patungo ulit ang kasaysayan natin. At nung panahon ng pananakop ng Hapon, hindi rin po tayo nagpatinag kahit pinapatay, ginagahasa ang ating mamamayan. At ng pananakop ng Amerika, dito po sila nakatikim ng unang paglaban ng isang kolonya na hindi pa nila natikman. Mm. Bago magkaroon ng Vietnam War, nagkaroon po ng Filipino-American War. At nakita naman natin kung bakit nila kinuha ang Balangiga Bells. Minasaker nila ang mga mamamayan sa Samar dahil lumalaban at nakipaglaban ang ating mga kababayan, mga ninuno natin, Ma'am Lorraine. Ito ba ay pwedeng mangyari muli? Nasa paulit-ulit na pang-aabuso nila Marcos at pagnanakaw, darating din po na mapupuno ang salok ng taong bayan. Naniniwala ako, Ma'am Lorraine, darating yan. Kung hindi man magkaroon ng people power kagad, naniniwala naman ako na hindi ganun kadali ni Marcos gawin ang no elections na hindi lalaban ng tao. Mm. Ang sinasabi ko lang naman dito, no, yan ang plano nila. Susunod pa. Di ba? Ang plano nila, ma-convict ang Vice President, pagkatapos ma-convict, yung no elections, di ba? Marami silang plano na hindi naman natuloy. So, bakit hindi natuloy? Kasi lumaban tayo. Okay, so, Ma'am hindi Chacha, wag mo pwedeng- kalimutan, Mama. Charter change, kung hindi tayo lumaban, tuloy yun. Yeah. Umatras sila doon. Marami. So, marami silang nefarious plans. Walang karumal-dumal na mga plano. Di ba? Kasi magplano sila. Di ba? Magplano kayo. Galingan nyo magplano, ha? Sana habang nagpumaplano kayo dyan, mga addict kayo, mag-snort kayo ng madami para habang nagpaplano kayo, mag-overdose na kayo. Di ba? Sige, tingnan natin. Magplano ka ng ganyan. Di ba? So, alam mo, may nilabas na may nilabas na post si Congressman Leandro Leviste. Grabe. Yung Sabi tungkol niya, kay Ralph Recto. nakita mo yon? Si Ralph Recto ba yon? May mataas na Yung, opisyal sa gobyerno na tila ng bababae sa Rockwell. Wala akong kinalaman doon. Naging defensive at nagpakalat siya ng fake news pero biglang dinilit. Si Kagabi Ralph na Recto huli. pala yun. Kagabi na huli sa isang 5-star hotel daw. Tapos kasama yung parang handler manager ng mga starlet. Pero Yeah. tinuturo na parang escort service ang negosyo. Tapos may isa doon na alias Julia daw ang pangalan. Suki daw ni Ralph Recto. According to source. Suki talaga. According to sources. Narinig ko lang yung pangalan Julia. I think that is an alias, Ma'am Lorraine. Ang lakas Pero- naman ng bituka ng mga babaeng yun. Oo. Pero ngayon, binaliktad nila na parang ang nag-plot out si Jing Paras saka si Leandro Leveste. Nabasa ko sa politico.com eh. Ba't nasama si Jing? Dahil daw, si Jing Paras at si Leandro ang plotter nito para lumabas ang kwento tungkol kay Ralph Recto. So ngayon, ang tanong, sino ang nag-operate? NBI daw. So mukhang natutunugan ba ni Ralph Recto? Anong role ni Julia? Ayun, sa buhay ni Ralph Recto. Nagtatanong ang taong bayan. Itanong nga po, alam ni Ate V. Ano ba ni Ate V? At tama yung mamang info mo, Rockwell daw ang sexcapade na ito. According sa politico.com na nababasa ko. Talaga? Pero antayin natin, ma'am, na i-reveal ito kasi mukhang kapag may usok, may apoy. So yung pinanggaganyan ni Ralph Recto, pera ng bayan 'yon. Of course, yun ang anggulo dyan, Ma'am Lorraine. Wala tayong pakialam kung pribado siya. Pero kung gamit niya ang opisina,
ang kasalanan niya, siya ang nagpanakaw ng 60 billion pesos ng PhilHealth. Yeah. And he's not sorry about that. Siya din Magnanakaw ang kasi si dahilan Ralph ma'am sa Recto. PDIC. Ma'am Lorraine, Yeah. naalala mo? Yeah, magnanakaw kasi talaga siya, right, Eric? Magnanakaw yan si Ralph Recto. Alam na nating lahat yan, dapat gawin natin. Kahit si Vilma Santos magnanakaw. Mhm. Magnanakaw yung mga yan. Wala na akong maisip na pangalan na sa gobyerno ngayon na hindi nagnanakaw, mga magnanakaw ang mga yan. Pwera yung sila Alan Cayetano, na tingin ko yung si Bongo hindi nagnanakaw yan sa tingin ko. Mhm. Pero yan si Vilma Santos, si Ralph Recto, ako po, Mario Joseph, mga So magnanakaw. nag-post pala ma'am si Lian Libeste. Kasi Oo. lumabas ang pangalan niya sa politico.com. Ni Leandro Leviste. At ni Jing Paraso, na sila ang platter for exposing Ralph Recto. Gamit itong natimbog nila matibag na grupo. So, so sabi ni Leandro Leviste, wala siyang kinalaman dito. Siyempre, hindi din natin alam ma'am, ano talaga ang kwento, pero let's take the value of Leandro's declaration na hindi siya, kasi tinuturo siya parang lumabas ang blind item na ang paggamit dito sa grupo ng mga ibinupugaw, sorry for the term, na kababaihan, ang sa likod para ipangbugaw sila at idugtong kay Ralph Recto ay ang pangalan ni Leandro Libeste at ni Jing Paras. Now we're waiting for them to explain. Ngayon sabi mo, nag-explain na si Leandro Libeste na wala siyang kinalaman. Ngunit isinasangkot siya ni Ralph Recto. Oo, so sabi sa post ni Leandro, naging defensive at nagpakalat siya ng fake news pero biglang dinelete. Pinadelete ba niya yung article dahil ayaw niyang lumabas ang katotohanan? Siguro yung political. Yung politico.com na-delete na? Nakita ko eh. Hindi ko nakita. Hindi mo nabasa, nandun ang mga pangalan. Talaga? Online, online. Pinangalanan si Ralph Recto. Oo, tsaka si Leandro, tsaka si Jing Paras. Pero ang anggulo, tungkol nga kay Ang lala. Julia. Isa lang si Julia. Kadiri. Pero I think alias ito, ma'am, ang anggulo na nakuha ko doon sa balita, minor de edad pa, nang siya ay naging paborito na. Ew. Oo. So hindi Yeah. ito lahat ay nagtatanong kami ni Ma'am Lorena. Kasi Wait a this is a public interest issue to eh. So okay, even let's say, no, syempre, let's say, hindi menor de edad, let's just say, prostitution is not legal in the Philippines. Correct. So si Ralph Recto, according to this article, Yeah. indulges in prostitution. Iyon ang tuno ng My question, artikulo. my question. So, nobody will, Ralph Recto, kung hindi siya magbayad. Kailangan magbayad ka, Ralph. Walang papatos sa'yo. Baka watusi lang naman yun, ma'am eh. Ang pinagmamayabang niyang dinamita, baka watusi lang naman. Yeah, kadiri. Ang kadiri naman. Pinapaliguan pa daw, ma'am eh. Ew! Roman bath. What's a Roman bath milk? Lala. Baka, kasi Roman bath daw. Ate V! Kami po yung nagtatanong lang ni Ma'am Lorraine kasi kumakalat ito sa social media. Kaya itinuturo ni Ralph Recto maybe si Leandro Libeste kasi nga nagbanggaan sila, binulgar siya ni Lian Libeste na siya ang pasimuno ng mga illegal patiweting at pasugalan sa Batangas. Inano yun? In-investigate pa ng ombudsman yan? Wala. Sandigan? Hindi talaga. Hindi Alam mo, wala ding Can I investigation just ng be very NBI. clear, ha? Can I just be very clear about yung 125 million na confidential fund ng Vice President? Kasi nababasa ko pa din na ginastos niya in 11 days, no? Parang hindi Oo. naman yun. Ibig sabihin, ang galing-galing ng Vice President natin. Kasi hindi naman siya yung pumunta kay Marcos, pahingi ng 125. Hindi ganun yun. Hindi ganun. Hingi na siya, tapos nakasulat dapat sa papel, sa report niya, kung saan niya igagastos, no? May requisition na kung saan ilalagay. Sa madaling salita, alam ng Vice President ang kanyang trabaho at yung pera natin ay napunta doon. Alam niya, hindi niya, in fact, ang galing-galing ng utilization rate ng Vice President. Ang taas, parang 80-something%, almost 90%. Ibig sabihin nun, yung pera na ibinigay sa kanya, ginastos niya. Alam ko, ang Bongbong Marcos, yung kanyang administration, pati yung Office of the President, ang bagsak ang kanyang utilization rate. Ibig sabihin, si Bongbong Marcos hindi niya alam kung saan niya gagastusin yung pera. Ang alam lang niya nakawin. Sa madaling salita, hindi niya alam saan gagastusin. Ibig sabihin, hindi niya alam yung pangangailangan ng taong bayan. No, ang Vice President alam niya. Ang mga CPP, NPA, NDF na nagre-recruit sa mga eskwela natin, katulad yan sila Ton Chitinho ng ACT na urban operator, mga recruiter yan, si Reneco ng Kabataan Party List, sino ba sa Gabriela? Si Sara Elago. Mga top yan, no? Kailangan tinitiktikan niya mga yan dahil mga top recruiters na mga anak natin yan na nandyan sa mga eskwela. So nung DepEd, alam ng Vice President kung saan ilalagay yung pera. So kumbaga parang yung housewife na
mag-grocery ka, alam mo na kung ilan yung para sa kamatis, ilan yung para sa pork, ilan yung ganyan, 'di ba? Alam mo kung saan mo ilalagay yung pera. Gets? So isibihin, ang Tama. galing ng ating Vice President. Alam niya. In fact, Ma'am Lorena, bago po inatras ng Malacanang ang pagtatanggol kay Vice President, ay nagpalabas po ng statement si Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi ang 125 million pesos po na confidential fund, galing po yan sa contingency and confidential fund ni Marcos Mm. na carry over mula kay Pangulong Duterte. Hindi po iniwan na bangkarote ni Pangulong Duterte ang Office of the President, may standing fund. So dahil po pumasok sila ng June 30, by December dapat ubusin ang gastos na yan, otherwise reverted to National Treasury. So may naiwan na pondo na malaki si Pangulong Duterte na pinakinibangan nila Marcos. Isa dyan Pero ang ano, 'di ba, Eric? Pwede namang hindi niya ibigay 'yon. Pwede niyang iuwi na lang 'yon, 'di ba? pwedeng inubos ni Pangulong Duterte yun Oo. bago siya bumaba. Bulsahin na lang niya. Kaso And si we're talking about PRRD, billions. Billions pa ito. kaso si So- PRRD, hindi siya Oo. magnanakaw katulad ni Bongbong Marcos. Okay? Iniwan niya pati sasakyan niya. Lahat. Oo, iniwan niya. Binalikan niyang karag-karag niyang pick up sa Davao. Yeah. So mga kababayan, ang ibig nating sabihin dito, nang hindi pa po nagsambulat ang salpukan ng Marcos Duterte Political Group, si Lucas Bersamin, when he was the Executive Secretary, ay pinagtanggol po niya si Vice President. 2 days after, pinatras yon. Malamang si Lisa ang pumuna doon, hindi si Marcos Jr. Pinatras dahil sabi ni Lucas Bersamin, well, in the audit rules and the utilization report, the Vice President complied exemplary na nagamit ng tama ang pondo na 125 million pesos. So ang 125 million pesos po, hindi obligado si Vice President Sara Duterte mag-report kanino man, sapagkat ang report niya dapat doon kay Marcos sa Office of the President at sa COA. Kasi doon ang galing ang pondo. In fact, kung mayroon pong mananagot nito, kung bakit nag-release ng 125 million pesos kay Vice President Sara Duterte noong December of 2023 yata yan, ma'am, or 2022, si Marcos. Kasi ang unang pinuna ng CPP, NPA, NDF, sila Franz Castro, ang unang bira nila, walang designated appropriation from Congress na pumapayag na magbigay ng 125 million ang Office of the President to the Vice President. Pero dahil kaalyado ng CPP, NPA, NDF si Marcos, the blame and attack shifted to Vice President. Kita mo, ma'am, ang una nilang binira ni Franz Castro, si Marcos, anong kapangyarihan mo para mag-release ng pondo na yan na walang clearance sa Congress? Di ba? Sinagot sila ng Malacanang, discretion ng presidente yan, kung saan niya gagamitin at saan niya ibibigay. So dahil kaalyado na niyang CPP, NPA, NDF, binira nila ng CPP, NPA, NDF, pati itong pinagmamayabang ni Antonio Tinio at ni Franz Castro na sila daw nakakakita na nilustay ni Sara ang 125 million pesos in 11 days. Mali. Tama yung explanation ni Ma'am Lorraine. Bago nag-request si Sara Duterte, mayroon na pong plano saan gagamitin. At kailangan niyang tapusin kasi ang fiscal year will close out in December 20. So kailangan before December 20, that's 11 days upon release, maubos ang gastos na ito. Otherwise, hindi niya ma-utilize ang pondo. So bakit ka mag-request? Ngayon ang mayroong dapat ipaliwanag ay si Marcos, hindi si Sara Duterte. Bakit siya nag-release ng pera na ito sa Vice President kung hinahanapan siya ng authority ng Congress? At na-comply ni Sara Duterte po ang pagpapaliwanag saan ginamit. Inipit At lang. alam, hindi ko naman na-save eh. Alam natin lahat na ito ay ikinilear ni Lucas Bersamin only to find out later na pina-atras yung statement na yon at itinago. Kasi si Lucas Bersamin, namaleta din yan. At inutusan siya, ma'am, na i-atras mo yan. Yeah. So, Clear dyan si Sara Duterte, kinilearn nila. I was listening to a blogger kanina, no, and it was sent to me. It made a lot of sense what he was saying, no. Dapat ang prosecution, ang defense, ilagay nila sa witness stand si Laila de Lima at tanungin kung paano niya ginastos yung confidential funds niya na I think 500 million na unliquidated, no. 800. Magkano? 800 million lahat ang kanyang mga 800 unliquidated sa DOJ. Yeah, 800 million. That she should be able to stay there in the witness stand. Kasi dami yung sinasabi eh. Pero Marco, ma'am, ang dapat isomon dyan, si Marcos at si Bersamin. Why did you release the 125 million to the Vice President? On what authority? On what purpose? But you know that's never happening. Oo. And pwede magpasomo ng defense. They can move to the court. We will present as witness Lucas Bersamin and Marcos Jr. as You know our what will witness. Pwede nila i-move. That is allowed. Ang tawag dyan, hostile witness. But you know what will happen when you do something like that? Baka bombahin niya.
Baka magka-atomic bomb sa Senate niyan. Baliw yung mga ginaganyan mo, Eric. Nagpadala nga ng baliw na matibag diyan sa Senado at patayin na daw kahit may mamatay wala siyang pake, di ba? Right? Pero pwede ma'am, tinanong ko yan sa mga abogado nating kaibigan, Atty. Marlon, Atty. Mark, yeah, that can be done,